Alright, so what's up mga man? Bale ngayon mag-wirings pala tayo ng tachometer na aftermarket. Yan. Ang sasakyan ito, Toyota Corolla na small body. So ito kasi yung kanyang dashboard. So yan, mapansin nyo walang tachometer, di ba? So ang meron lang dyan yung speedometer niya and temperature tsaka fuel gauge. Tapos yung mga indicator. Bale, yung RPM na nakikita nyo dyan, sila na nagbutas and nagfit niyan sa loob. So, bale, ito yung kanyang RPM tachometer and mapapansin mo, 3 wires lang yan. Yung green, red, and black. So, kahit anong tachometer pa yan, wala pa naman ako na-encounter na iba-iba yung color coding. So, kung ang gusto mo lang paganahin yung tachometer mo or yung RPM gauge, yan yung kailangan mong mga kulay. Yung green, red, and black. Kasi meron yung ibang tachometer na may ibang feature pa. Meron siya yung night light or yung ilaw sa gabi. Pwede mong i-top yun sa park light. And may ibang color coding din naman yan. Tapos meron pa yung RPM na may shift light. So yan naman yung iilaw yung LED indicator niya once na reach niya na yung desired RPM per gear nga. So once na kailangan mo na magkambyo, yan yung iilaw-ilaw. Okay, so mag-start na tayong maglinya. Ngayon unahin natin tong color green. Bale, yan yung magbibigay ng signal papunta sa ating tachometer. So dito natin kukunin yung connection niya sa ating ignition coil. Makikita nyo sa distributor. So susundan natin yung connections na yan hanggang mapunta kayo sa socket para mas mabilis tayong maglinya dyan. So hanapin nyo yung color black dyan, lalo kung original pa yung wirings nung sa inyo. Kulay black yun. And yan, ilalagay nyo ngayon yung tester nyo sa positive terminal ng battery. And itetest nyo kung may feedback siya. So kapag tinest mo yan nang nakapatay yung makina mo, stable yung ilaw nya. Tignan mo to. Oh yan oh, stable lang yung ilaw nya. Unlike kapag iti-test natin siya nang naka-start yung makina. So, tignan nyo yung pinagkaiba ng nakapatay yung makina sa naka-start na yung makina. Sige, revolusyonan mo. So, ayan na, kapag naka-start na yung makina, mapapansin nyo mag-flicker yung ilaw. Pag nirev mo, lalakas siya. Ops! Sige, patay. So, bali ayan, nalinyahan na natin. Papasok yan, papunta sa kanyang dashboard yan. Yan na. So, may linya na yung sensor ng ating tachometer. So, yung wire naman na stripes na black and yellow, yan yung ignition switch natin. So, dyan na lang tayo kumuha ng connection papunta dun sa color red sa ating RPM or tachometer. Yan. So yan, once na in-on natin yung susi, magkakaroon ng kuryente yung ating tachometer. Yan. And once na in-off natin, mawawalan ng kuryente. Yan. So last na i-connection natin itong color black. So ano lang yan, body ground lang yan. So ayan, dyan na lang natin binody ground. So yun. Yun lang yung wirings ng ating tachometer. Accurate, no? Alright, so kung hindi mo nasundan yun, ito yung wiring diagram na ginamit ko para sa ating tachometer. So kapag ganyan yung color coding ng tachometer ninyo, yung red, green, and black, ito ang susundan nyo. Pero once na iba na yung color coding na nakita nyo dun and 3 wires lang siya, mas okay nang sundan ninyo yung manual. Yun. Para iwas sunog or iwas na masira yung tachometer natin. So yung green wire, lagi nyong kukunin yung connection nun sa negative terminal or negative wire nung ating ignition coil. Yung ignition coil naman, dalawang wire lang yon, positive and negative. So, negative ang kukunin mo dun.
Tulad nga ng sinabi ko, kung original pa yung wirings niya, sigurado kulay itim yung negative doon. Then next yung color black. Yun ang pinakamadali kasi i-ground mo lang yun. So part ng chassis ng sasakyan. And yung color red, bale kinuha natin siya sa ignition switch dun sa harness ng susian. So pwede ka rin naman maglagay ng fuse holder doon para mas sigurado. So paano naman kung ganito yung tachometer mo, yung may backlight? Kung makita mo dyan sa picture, dalawang kulay yan. Kulay blue and kulay red. So ibig sabihin may dalawang wire na nadagdag dyan. Kung isa lang yung backlight ng tachometer mo, isang wire lang yun. And ang usual kulay nun ay white or yellow or orange. Yun yung mga na-encounter kong kulay ng mga backlight. So yung mga backlight niya, ang pagkokonektahan mo naman nun sa park light. Usually doon naman eh. Para once na inon mo yung park light, iilaw na rin yung tachometer mo.